And good day, everyone. So, today I'm going to discuss or share to you about the menopause, which is hindi natin palaging naririnig na dinidiscuss. So, I'm going to share to you about this menopause, and this is on my personal experience. So, menopause isn't just a medical term, it's a chapter of change, a shift in identity, a moment of truth for every woman. Minsan na napaka-heavy ng ating nararamdaman. Some moments feel confusing, but every step is a reminder of your power, your resilience, your story. This series is for every woman navigating the quiet battles, the unspoken questions, and the courage it takes to honor your body, our body. So stay tuned, stay grounded, and stay empowered. Our journey matters, our voice matters, and you are not alone. Teach Talk by B, where learning meets real life. Today, we're going to discuss again an overview of menopause. This is Associate um, by Prof. Dr. Hanifula Khan. All right, so menopause series objective is to understand this condition and terminology, to explore the physiology of menopause, to recognize the problems linked with menopause, to walk us through real clinical scenarios, because your story matters and you deserve to understand what's happening behind the scene, what's happening with your body. This is your journey, this is your power. So, let's start. Ano nga ba ang menopause? Physiological loss of ovarian hormonal activity, closely allied to loss of reproductive potential, permanent cessation of the primary ovarian function. So in other words, ang menopause ay natural na chapter, no, ng ating buhay bilang isang babae. Ito ang panahon kung kailan na nagte-take rest ang ating mga ovaries or ovaryo at hindi naglalabas ng mga itlog. So, hindi na pala pwedeng mabuntis. So, karaniwang ito ay nangyayari sa edad na 45 to 55 years old. Pero, iba-iba ang takbo ng katawan ng bawat babae. Minsan may maagang nagme-menopause, minsan naman ay very late na. So, depende pa rin sa katawan ng isang babae. Dahil sa pagbabago ng hormones, maaring makaranas ng hot flashes, pagbabago ng mood, hirap matulog, at iba pang symptoms. Ang menopause ay parang transition chapter ng ating katawan. So, hindi siya sakit, hindi kabawasan, kundi natural na pagbabago na dumadaan sa bawat babae. Okay, so ang menopause ay nangyayari dahil sa ang ating mga ovaryo or ovary slowly begin to rest after many years of working non-stop. 'Di ba? Nakakainis naman, may dalo na naman ako. Ayan. So sa loob ng katawan may tatlong pangunahing pagbabago. Pagbaba ng estrogen at progesterone, regla, or mood, bone health. Kapag bumaba sila, nagkakaroon ng mga sintomas tulad ng hot flashes, mood swings, at hirap matulog. Ano pa ba? Pagbagal ng ovarian functions. Ayan. Unti-unting humihinto ang paglabas ng mga eggs or itlog. Ito ang dahilan kung bakit humihinto na yung ating pagreregla at nagbabago ang ating cycle. Next is pagbabago sa hypothalamus at pituitary gland. Ay ano ba yan? Masyado ng technical, no? Mga medical term na. So ang hypothalamus at pituitary gland, ito ay command center ng ating hormones.
Kapag bumaba ang estrogen, nagiging mas sensitibo ang hypothalamus. Kaya nagkakaroon ng hot flashes, night sweats, at temperature swings. Ayan. So, ang ovaryo ay may dalawang pangunahing tungkulin. Okay, so gumagawa ito ng ova o ang itlog na kailangan para sa pagbubuntis. Maglabas ng hormones lalo na estrogen at progesterone. Nagsisimula silang maglabas ng estrogen at progesterone mula pagdadalaga natin, no? Pagka tayo ay nagkaroon na ng monthly dalaw or puberty hanggang mag-menopause tayo. Estrogen ang hormone na nagbibigay ng maraming benefits sa ating katawan, no, sa katawan ng mga kababaihan tulad ng lakas ng buto, magandang mood, healthy ang ating mga puso, regular ang ating menstrual cycle. Okay, so yan pala yun, ano? So, actions of estrogens, madami yan. Pagbuo ng mga secondary sex characteristics, tumutulong ang estrogen sa paghubog ng mga katangiang pambabae tulad ng ating mga dibdib, balakang at body shape. Pag-develop ng reproductive organs, pinapaunlad nito ang ating ovaries, fallopian tubes, vagina, mula puberty hanggang adulthood. Ayan, so nakipag-ugnayan din sa HPO axis, nakikipag-coordinate ang estrogen sa hypothalamus pituitary ovary axis para ma-regulate ang menstrual cycle. Ayan, ang dami pala niyan. Medyo technical na, no? Endometrial proliferation, pinapakapal nito ang lining ng matres bilang paghahanda sa posibleng pagbubuntis. Pagtaas ng fat deposition, nagdudulot ng pag-imbak ng taba sa balakang, hita at dibdib. Ito po ay normal at bahagi ng female body pattern. Ayan. Pinapanatili ang ating skin at blood vessels. Pinapanatili nito ang elasticity ng bawat balat at magandang daloy ng dugo. Bone health. Pinapataas ang bone formation. Pinapababa ang bone resorption. Kaya mahalaga ang estrogen para maiwasan ang osteoporosis. Ayan. So, mas malakas ang epekto ng progesterone kapag may estrogen. Magkatimpo sila. Mas magiging or nagiging epektibo ang progesterone kapag may kasamang estrogen. Ayan, so nakikipag-ugnayan sa hypothalamus at pituitary, tinutulungan nitong i-regulate ang ating menstrual cycles kasama ng HPO axis. Ginagawang secretory ang endometrium. Technical, masyado nang malalim. Pinaghahanda nito ang lining ng matres para sa positive pregnancy. Ginagawang hindi makapasok ang sperm, hindi makapasok ng sperm ang cervix at vagina. Pinapadikit, pinapakapal at ginagawang impenetrable ang cervical mucus at vaginal epithelium para hindi makapasok ang sperm. Kasi inihinto ang lactation habang tayo ay nagbubuntis. Pinipigilan muna ang paglabas ng gatas habang nasa pregnancy stage. Ginagawang hindi masyadong conflict or construction ang uterus, pinapakalma ang matres para maiwasan ang preterm construction. So, yan pala yan. Okay. So, tumatagal ito ng ilang taon. Hindi ito bigla ang nangyayari. So, unti-unti itong dumarating at tumatagal ng 2 to 8 years. Oy, matagal din pala. Habang bumababa ang hormones. Bahagi ito ng natural na biological aging. Ito ay normal na proseso habang tumatanda ang katawan. Hindi sakit, hindi kabawasan, kundi natural chapter ng ating buhay. Ayan. May epekto ang genetic at environmental factors, no? Sa pagme-menopause. Genetic, kung maagang nag-menopause ang nanay o kapatid, possible ring maaga sa iyo
environmental life cycle, nutrisyon, stress, or kalusugan ng katawan. Karaniwang edad ng menopause sa Malaysian women, sa atin din mga Pilipinos are nasa, minsan nga maaga pa 48 to 52 years old. So minsan nga 45 nararamdaman na po natin siya. Malapit din ito sa average ng Asian women in general tulad natin mga Filipinos. Ayan. So, ano ba ang mga types of menopause? So, ito po ay marami, no? Meron po tayong premature menopause, menopause in women aged 40 years. Ayan. Early menopause, menopause in women aged 50 to 59 years. Late menopause, menopause in woman aged 60 years. So, meron palang 60 years old. Surgical menopause, a result of surgical removal of both ovaries. Medical menopause, permanent damage to both ovaries, chemotherapy or radiotherapy. Temporarily, GnRHA in endometrius. Ano ba yan? Ang lalim. So, ang premature menopause, menopause na nangyayari bago mag 40 years old. Okay, so bago ka mag 40 years old, nakakaramdam ka na ng premature na menopause. Maaga para sa natural age range natin. So early menopause, menopause na nangyayari sa edad 50 to 59 years old, mas maaga kaysa sa usual average. So yung late menopause naman, menopause na nangyayari lampas 60 years old. Mas huli ang pagtigil ng regla. Ayan. So, syempre naman, wag na tayo magbuntis sa mga panahon na yan. So, 'di ba? So, surgical menopause nangyayari kapag tinanggal sa operation ang parehong ovaryo natin. Biglaan ng pagbaba ng hormones. So, medical menopause naman, permanente dahil sa chemotherapy or radiotherapy na nakakasira ng ovary. Yun naman pong temporary dahil sa GnRHA treatment ay pansamantala pinapahinto ang ovarian function. So, ayan. So, nasa na ba kayong edad dyan? Di ba? Next, ayan. Perimenopause. Ayan, ako po ayan, nandito na sa yugto, sa chapter ng aking life na perimenopause ang tinatawag. Ito ang transition period. Ang bago magmenopause, unti-unting bumababa ang estrogen, kaya nagsisimula ang mga pagbabago sa ating katawan. So, tumatagal ito ng ilang taon, pwedeng 2 to 8 years bago tuluyang huminto ang regla. Hindi pa totally humihinto ang menstruation, nagiging irregular lang minsan, maaga, minsan late, minsan malakas, minsan mahina. Ayan. So, karaniwang sintomas, hot flashes. Ayan. Paypay ka ng paypay, no? Feeling mo, ang init-init, pinapawisan ka kahit saksakan na lang ng aircon. So, hot flashes. Mood swings. Ako, mabilis tayong mairita. Hirap matulog, yes, totoo po ito, no? So, nagigising ka ng alanganing oras, so hirap na hirap ka matulog. Then, yung breast tenderness, parang akala mo lagi namamaga iyong breast at irregular periods. Ayan. Minsan malakas, minsan mahina, minsan wala, minsan meron, minsan tuloy-tuloy yun, irregular periods po yun. Ito ay unang senyales na papunta na sa menopause pero hindi pa nagme-menopause. May regla pa kahit pabago-bago. Ayan. Diagnosis of menopause. Ang diagnosis of menopause is mainly clinical. Clinical criteria, nandiyan po yung age around menopause, around 50 years old. No periods for 12 months. So, 12 months tuloy-tuloy, isang taon yan, ano, na wala ka ng period. Menopausal symptoms, katulad ng tatlong clinical criteria, need not be present for diagnosis. Ayan. So, okay. Ang consequences of menopause, ayan, kapag bumaba ang estrogen at progesterone, nagkakaroon ng ilang pagbabago sa katawan. Ito ang mga karaniwang epekto ng menopause. Pagbabago sa menstrual cycle, unti-unting humihinto ang ating regla, hot flashes at night,
yung pinagpapawisan ka, biglang init ng katawan, agpapapawis lalo sa gabi, no? Nako, sobrang mararanasan niyo po ito. Mood changes, irritability, anxiety, o minsan sadness dahil sa hormonal shifts. Kaya po importante na sa mga kasama natin sa bahay na naiintindihan din nila na ikaw ba ay dumadanas ng premenopausal, period ng buhay mo or nai-stress ka lang. So kasi parang magkadikit po 'yan ano, yung stress mo. Mas tumataas actually, ito po again, based on my personal experience, tumataas yung emosyon natin. Ayan, madali tayong mairita. So akala natin sobrang nai-stress, yung pala ay nandoon tayo sa period na yon ng premenopausal. So yung sleep disturbances, hirap ka matulog or madaling magising. Vaginal dryness, dahil po sa pagbaba ng estrogen, nagiging mas tuyo at mas sensitibo ang vaginal tissue. Ayan. Reduced fertility, natural na humihinto ang ability natin na magbuntis. Ayan. Bone loss, bumibilis ang pagnipis ng buto dahil sa pagbaba po ng estrogen. Changes in skin and body composition, mas manipis ang balat, mas madaling magka-wrinkles, at may pagtaas ng fat deposition. Heart health changes, mas tumataas ang risk ng heart disease dahil sa pagbaba ng estrogen protection. Ayan. Primary symptoms po natin, menstrual changes, abnormal, oligomenorrhea, amenorrhea, vasomotor tulad po ng hot flashes, night sweats, urogenital tulad po ng vaginal dryness, may cruration altered. Ayan. Next is, ano pa? Physical symptoms niya, secondary symptoms natin, physical symptoms, muscle and joint pains, skin dryness, decrease stamina, backache. Sexual naman po, nagdi-decrease tayo ng libido, avoiding intimacy. Physiologic changes, decrease ng concentration natin, depressive symptoms. Ayan. Ano naman po ba ang long-term effect, no, ng menopause? Cardiovascular, yung sa bones, very exposed na po tayo with cancers. Cerebrovascular, ayan, ang mga long-term effect. Clinical implications of menopause. Minor conditions such as urinary tract infections or the UTI, vaginal dryness, vaginal infection, joint and muscle pains. Ayan, mararamdaman na natin yan. Symptoms mimicking disease, abnormal vaginal bleeding, perimenopausal, postmenopausal, pareho daw po yan. General pains, example po niyan ay yung ating pamamaga sa ating breast. So, perimenopausal abnormal bleeding. At this age, there are many conditions that peak. Example po dyan, ayan, yung fibroids, hormonal, adenomyosis, ayan, napakadami po niya. Cancers are always a concern. Ayan, infections are the most common occurrence. All this must be ruled out before diagnosis perimenopausal bleeding is made. Postmenopausal bleeding. Consider it as always abnormal. Ayan, always think of cancer, usually due to atrophy or infection. So, palagi daw thinking natin, hala ka, iisipin natin na ito ay nagiging big C na. So, hindi po, no? Cardiovascular disease, severe increase as estrogen level decline. So, makikita nyo po dito sa ating chart, yung ating mortality from the heart disease, US, mga women po sa USA. So, ganun din po sa atin, ano, ang ating cardiovascular disease sa mga Filipinos are masyadong mataas. No? So, kailangan nating i-monitor yan. No? 1 in 2 women will die from cardiovascular disease.
So estrogen exerts beneficial effects on CB systems through direct effect on the vasculature, indirect effect of lipid metabolism. Ayan. Cholesterol metabolism, ang hirap naman po nito, no? Napakadami po nating kailangang isaalang-alang bilang isang kababaihan. Ayan, cholesterol metabolism. Only total cholesterol, low density, lipoprotein, cholesterol, and apolipoprotein B. So, dito makikita din po natin yung papakita nila sa diagram ng ating cholesterol metabolism. Kasi nga po, bumababa na yung ating metabolism. Ayan. Fracture risk. Ayan, parang ang dali-dali, napaka-sensitive naman natin, ano, konting ano lang um, ano yung ating mga buto. Bakit po? Nagde-decrease kasi yung bone density natin. So you can see here the normal bone with osteoporosis. Ayan, parang crack-crack na siya. So, osteoporosis, ayan. So, dati, no, ang ganda-ganda pa, ang tikas-tikas pa ng ating pagtayo. As we age, nagkakaroon na siya ng problema sa ating buto. So, common fractures involve hip, forearm, and spine. As you can see here in our diagram, so yan, 35 plus, maganda pa ng posture. Nung nag-55 plus na, medyo nagkukuba-kuba na. Nung nag-65 plus na, ay ayun na, kitang-kita na natin. Okay. Tayo ba ay gusto natin ng ganito? Ayan. So, parang umiimpis ang ating katawan, ano? Kasi nga po, wala na tayong, ano, nag-i-stop na yung ating pag monthly period, kaya nagiging masyado ng risk yung ating katawan sa maraming bagay, sa maraming sakit. Ayan. So, psychomotor and mental loss of libido, yan yung hindi ka na nagkakaroon ng sex drive, medyo ayaw mo na ng ayan, tabi-tabihan, ganyan. And then, we have the suicidal tendencies. So, tumataas nga yung ating emotions, ayan, masyadong emotional tayo, kung ano na naiisip natin. So, tumataas yung suicidal tendencies. Marital discord din po. So, kalimitan, I've read in one of an article na kadalasan po sa nagkakahiwalayan or nagdi-divorce, no, ay nandun sa age na kung saan tayo ay nagme-menopause na. Ayan. That is based doon sa aking nabasa. So, it's up to you kung ano yung inyong pagkakaintindi. Ayan. Menopausal hormone therapy, meron pala nito. So, potential risks and concerns. Breast cancer, cardiovascular disease, venous thrombosis, endometrial cancer, compliance therapy. The Women Health Initiative study aimed to confirm all this. Conclusion, estrogen plus progestin was associated with greater breast cancer incident, and the cancers are more commonly node positive. Breast cancer mortality also appears to be increased with combined use of estrogen plus progestin. Ayan. Current recommendations po natin, ano? Hormone therapy should be initiated for the treatment of menopause-related symptoms. The lowest dose should be used for the lowest duration. 5 years recommended for estrogen plus progesterone therapy. Hormone therapy risk, all forms of TX increased risk of BTE, deep vein thrombosis, and pulmonary emboli. Yan. Increased risk of breast cancer with estrogen and progesterone combination. Ano po ang mga important points? Menopause is natural occurrence. It is associated with long and short-term issues.
Some of the menopausal symptoms may mimic medical disorders. Pag sinabi nating mimic, ginagaya, parang nagkakahawig sila, no? So, minsan akala natin na tayo ay may medical condition, yung pala tayo ay nasa stage na ng menopause. Or minsan naman, tayo pala ay may medical disorder na akala natin ay menopause. So, mas mainam pa rin na tayo ay magpatingin or magpakonsulta sa ating OB-gynecologist. Postmenopausal conditions such as bleeding and masses must be seriously looked into. Yan. Hormone therapy should be used but it has its problem. Okay. So, again po, no, marami tayong na-discuss na mga bagay-bagay. You can also check in Google para sa mas inyong kaalaman sa inyong sarili. Makapaghanda tayo bago tayo pumasok dito sa menopause. I have this book actually, ayan. Ayan siya. So, libro siya, binabasa ko siya. This all about the world most famous and outspoken gynecologist guardian, The Menopause Manifesto by Dr. Jane Gunter. Ayan. So, New York Times bestselling author siya ng The Vaginal Bible. Ang ganda nito, no? So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po ako isang medical doctor. Ang lahat ng impormasyong ibinahagi ko ay nakabatay sa aking personal na karanasan at sa masusing pananaliksik or research na aking isinigawa upang makatulong sa mas maayos na pag-unawa tungkol po dito sa menopause. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang bawat babae ay may natatanging kalagayan at pangangailangan. Dahil dito, mas mainam na mag-consult at magpa-assist sa ating mga gynecologist para ma-sure po natin na anumang at upang matiyak na ang anumang gabay, paliwanag o recommendation ay tama po, ligtas at angkop sa iyong personal na kalusugan. So again, maraming salamat sa pagdaan sa napakahalagang usaping ito. Menopause po is not just a medical chapter. It is a human experience, a story of strength, a journey of every woman who continue to rise, adjust, and evolve. Kung may natutunan ka ngayon, sana ito ay maging paalaala na ang katawan mo natin ay hindi tinatalikuran. Ito ay nagbabago, nagpapahinga at naghahanda para sa bagong yugto ng buhay. Sa bawat hot flash, sa bawat mood swing, sa bawat tanong na hindi mo masabi. Nandito po ang Teach Talk para magbigay liwanag, magbigay lakas, at magbigay pag-asa. So again, stay informed, stay empowered, stay kind to yourself, and menopause ay hindi katapusan. Ito ay panibagong simula. So maraming salamat again. This is Pebi Lorilla, a Dubai-based event strategist, media creative, certified mental health coach, and a licensed sole professional under the Dubai Development Authority, a Masters of Customer Service, frequently tapped sa mga high-end events po kasi eventologist po ang inyong lingkod. And also, I specialize in high-impact events, meaningful storytelling, and multicultural communication. So I am currently pursuing my MBA in marketing management and preparing for my doctorate in business administration, specializing po in strategic leadership with focus in community development. I am committed to empowering expatriates, especially po mga Pilipinos, through education, creative work, and professional development. Once again, this is Pebi Laurilia. Maraming salamat po sa inyong lahat. And kung meron pa po kayong mga gusto nating pag-sharean ng mga kaalaman, let me know. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.